nila, August Children's Month. Binigyan ng diin sa banal na kasulatan. Sabi po, mga magulang bumising sa pananagutan para sa mga anak. Madalas po, ang mga magulang, lalo na malalaki na, mga anak, no? Nung maliliit pa, kaya mo pa siyang bitbitin, kaya mo pa siyang kurupin, kaya mo pa siyang paluin. Pero ngayong malalaki na, medyo iba na. Kaya sabi ko noon, anak mo lang sila kapag maliliit pa. Sa puso, sa isip, anak mo sila pag maliliit pa sila. Pero kapag na sila ay nagkaedad na, medyo namulat na sila sa sanlibutan ito, anak mo sila sa dugo, anak mo sila sa physical. Pero ang kanilang isip at damdamin ay medyo agwat na. Kasi may sarili na silang desisyon. Noong kaliliitan ng mga anak ko ay hanggang 11 years old, 12. Ako pa ang bumibili ng mga damit nila. Sapatos nila, ako pang bumibili. Pasko, ako ang namimili yan, mga damit nila. Pero nung nagkagulat pa sila, 15 years old, 16, 17, medyo, yung ibinibili ko, hindi na nila may suot. Ayaw na nila. Kaya, ipinamimigay ko na lang. Ang gagawin mo na lang, bibigyan mo na lang sila ng pera, sila yung bibili. Para makasigurado ka sa samahan mo. Diba? Para makasigurado ka na ibibili nila yung ibibigay mo, kasi gano'n naman tayo magulang, sinulis na tayo pagdating sa mga anak natin, diba? Kasi medyo may kakaibang isipan sila eh. So, ang gagawin nila, ay hindi nila ibibili dahil meron silang gagastusan. Siyempre tayo magulang, iniisip natin na parang sa doon. Diba? So, ang gagawin natin, sige tara. Pumili ka kung anong gusto mo, ako magbabayad. Sigurado ka na nagbili mo. So, sigurado ka din na yung gusto mo, naipasuot mo sa kanya. Kasi yun yung desisyon nila, yun yung pinili nila, ano po. So, lalo na nung nagsipaglaki yan na, lalo na nung college na sila. Diba? Bahala na sila kung ano yung gusto nilang isuot. Pero, nakamonitor pa rin tayo. Hindi porket may sarili na silang desisyon, ay totally na lang natin pababayaan. Tayong mga magulang ay nakamonitor pa rin. So, ang topic is ang kabataan. Mga magulang, gumising sa pananagutan para sa mga anak. Ang sabi sa Marcos, Mark chapter 10, verse 13 to 16. Ang sabi po riyan, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin, ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit sa Jesus na makita ito. At sinabi sa kanila, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin. Sapagkat sa mga katulad nila nanghahari ang Diyos. Verse 15, ito ang tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala. So, kung ang anak mo ay malaki na, may responsibilidad pa rin tayo para sa kanila. At kung tayo man ay may mga apo na, bilang lola, bilang grandma,
bilang mami, ay may responsibilidad pa rin tayo para sa kanila. At ano yung ating responsibilidad? Ang imulat sila sa pananampalataya. Ang imulat sila sa katuruan ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, maaaring hindi na literal na hinaharangan ng matatanda ang mga bata. Ngunit may mga bagay na ginagawa tayo na unti-unting naglalayo sa kanila kay Kristo. Hindi natin namamalayan yun. Na sa pamamagitan ng mga bagay na ginagawa natin ay nailalayo na ang kanilang puso, ang kanilang damdamin sa Diyos. So may apat na mahalagang mensahe ang mga talatang ito. Una, huwag hadlangan ang bata sa paglapit kay Jesus. Pangalawa, ang mga bata ay natututo hindi lamang sa sinasabi natin, kundi sa nakikita sa atin. Pangatlo, huwag natin ipagpalit ang kaluluwa ng anak sa kanyang kinabukasan. Pang-apat, ang pag-aaruga sa bata ay isang banal na pananagutan. Kaya meron po tayong pananagutan talaga sa Diyos. Kung ano yung kalalakihan ng bata, yun kasi yung nakikita sa loob ng tahanan. Ngayon, tingnan po natin kung gaano katalamak ang nangyayari sa sanlibutan, sa iba't ibang lugar. Mga minor de edad, pumapatay, nananaksak, di ba? Kasi ano yung hinubog sa kanila? Mga maliliit pa, 7 taon, meron dyan 11 o 12 years old. Matindi na ang galit. May nakita po ako one time. Bata pa siya pero hindi siya maawat-awat ng lulo niya sa tindi ng galit. Sabi ko, iba ang nakita ng batang ito sa loob ng kanilang tahanan. Kasi ang isang bata, kapag ito ay nagre-rebelde o gumagawa ng hindi maganda, sa totoo lang, hindi natin pwede sabihin, kasi nai-influensyahan siya ng kapitbahay. Diba? Ano bang tinuturo sa inyo ng teacher nyo? Diba? Yung madalas sa atin yan ang tinuturo sa eskwelahan. Mabuti nga mababait yung teacher, diba? Hindi sinasabi ng teacher na yan ba ang tinuturo sa inyo ng mga magulang ninyo? Yan ang namulatan nyo? Sa totoo lang, kung may ginagawa ang bata ng pagkakamali at pagkakasala, hindi natin pwedeng isisi sa teacher yan. Kasi hindi naman yung teacher ang nagluwal sa kanya. Hindi naman yung teacher ang nagpalaki sa kanya. Diba? Magpasalamat pa rin po tayo sa totoo lang sa ngayon kasi ang barangay nakikipag-coordinate sa mga magulang. Ang mga kapulisan nakikipag-coordinate din. Meron din silang agreement, diba? Na andyan ang barangay umaalalay. Ang eskwelahan andyan din. Kasi minsan sinasabi natin, ano yung pagkukulang talaga natin? Yung Biblia hindi nagkakamali. Kasi, Eva pa lang at kay Adan, yung ahas nagtuwa sila doon sa kasalanan. Kaya pagka ang isang anak, ang isang bata ay nagiging salbahe, wala ka talagang good manners. Hindi ba pinag-aralan niya sa school? Diba? Yung kaagad ang sinasabi natin sa bata. Pero ang hindi natin iniisip na sino ba ang naghubog sa kanila. Ang eskwelahan, ilang oras lamang sila na andoon. Lalo na kung Friday. Diba? Oras lamang. Pero, ang tahanan, doon siya lumaki. Doon siya hinubog. Kaya ang mas merong may responsibilidad sa paghubog sa karakter o sa ugali ng isang bata ay hindi mo dapat isisi sa teacher o kung kanino pa man, kundi ito ay sa magulang. Naraan natin. So, kaya yung apat, ano nga po ba yun? Ang kabuuan ng mensahe. Una, huwag hadlangan ang bata sa paglapit kay Jesus. Ang unang responsibilidad ng magulang ay hindi lamang bigyan ang anak ng pagkain, damit,
magandang edukasyon, at magandang kinabukasan. Hindi doon nagtatapos yun, at hindi tayo dapat maging sapat para sa kanila doon sa mga damit, sa edukasyon, di ba, sa pagkain. Huwag tayo makontento doon kasi ang sabi ng Biblia, ang mga bata ay regalo ng Diyos sa'yo. Hindi ka basta-basta nabubuo sa sinapupunan ng isang sanggol sa babae kung hindi ito ay kaloob ng Diyos. Kapag ibinigay sa'yo ang isang sanggol, ibig sabihin, may tiwala ang Diyos sa'yo na yung buhay na yon na inilagay niya sa iyong sinapupunan ay mapapangalagaan mo ng ayos. Maaaruga mo siya at mabibigyan mo siya ng tamang pag-uugali at tamang hubog ng iyong pananampalataya. Una, sabi ng gano'n, dahil huwag hadlangan, dalihin natin sila kay Jesus. Dalihin natin. Alam niyo po, yung mga bata na yan ay may mga kaluluwa yan, maliliit pa yan. May mga kaluluwa na yan, kaya meron po silang buhay. Maaaring sabihin natin, busy ako sa trabaho, pagod ako. Malaki naman na siya, matuto na rin yan. Ayun yung katwiran eh. Yes. May gagawin ako, kaya minsan yung mga bata, hindi natin talaga madala. Kasi tayo mismo hindi rin nagsasamba. Tayo mismo hindi rin naglilingkod sa Diyos. Kaya tingnan mo sa lansangan, ang daming napapariwarang buhay ng mga kabataan. Saan nagmumula ang pagkukulang sa eskwelahan ba? Sa kapitbahay ba? Sa mga kabarkada ba? Hindi po. Sa magulang po ito. Pangalawa, sino ang unang magtuturo sa ating mga anak tungkol sa Diyos? Hindi sapat na may Biblia sa bahay kung hindi naman ito binabasa. Aanin ko nga naman ang Bible. Sinasabi mo, may Bible ka sa bahay mo, pero hindi mo naman binabasa. Hindi sapat na nagsisimba ang pamilya kung walang relasyon kay Kristo sa tahanan. Kasi ang nakaugalan natin, ang kasanayan natin, hiliin ko ngayon. Bihis ka, maliligo ka, yung bago mo damit, isusuot mo, di ba? Para makita ng mga amiga mo na sexy ka, bagay sa'yo. Tapos, di ba, pagdating doon sa simbahan, dikit-dikit tayo. Na habang nagsisir mo naman, di ba, sa harapan. Pero, bulungan pa din. Ano ba si Kevin ito? O nagkukwentuhan. Bakit ka nagsimba? Kung sa loob ng simbahan na yun na inuupuan ko, nakikipag-chismisan ka rin lang naman. Diba? Kaya anong nagiging buhay ng mga kabataan mas marami ngayon? Nasasayang. Kasi hindi talaga na ituturo sa kanila ang tunay na pakikipagrelasyon kay Kristo. Papaano nga ba? Diba? Ang bata ay hindi lamang nangangailangan ng magandang buhay. Kailangan nila ng tamang direksyon para sa buhay. Tamang direksyon ang dapat na ibigay natin para sa kanila. Tulungan natin sila. At alam niyo po, sa totoo lang, hindi natin kayang baguhin ang puso ng ating mga anak. Yes. Ang Diyos lamang ang may karapatan at may kapangyarihan para bumago. Yes. Pero kung nagsisimula sa pamilya, makita sa pamilya yung pagmamahalan, pagkakaunawaan, di ba? Yung malawak na pangunawa, yung hindi sila nagsisigawan, hindi sila nagmumurahan sa loob, so hindi maa-adapt ng bata yun. Dahil kahit pumunta sila sa labas at makarinig sila ng hindi magandang salita, pagdating ng bahay, itatanong sa iyo yan. Sige ito, ano pong ibig sabihin? Nagtatanong yan sila. So ikaw naman, bilang ikaw ay may responsibilidad sa anak mo, huwag mong babanggitin yun. Huwag mong sasabihin yung kasi ba't yun. Masama yun. So sino ang matuturo sa kanya? Di ba tayo? Magulang, tayong magulang. Hindi yung mga magulang po kasi na kapag ka narinig na yung kanila anak, 3 taon,
2 taon, marunong nang magsalita, bubulol-bulol pa, pag nagmura, natutuwa ang mga magulang. Ewan yung mga magulang po na gano'n, natutuwa sila. Kaya pag dumating sa katandaan na ng bata, nasa tamang edad na, gano'n na lang din murahin ang magulang. Masakit para sa atin, nasasaktan tayo. Pero paano natin sila hinuto? Paano natin sila tinuruan? Noong mga panahon na mura pa ang kanilang puso at isipan. Ang sabi nga ng mga matatanda, ang puno daw hanggat bago pa lang na tumutubo at nakita nyo ng baluktot, araw-araw nyo daw po itong hihilutin. O kaya pagkabaluktot na gano'n ang tubo, gagawan mo ng paraan. Kukuha ka ng isang kawayan, ng isang kahoy, tatalian mo para tumayo siya. Kaya dadating ang panahon, pag tinanggal mo na yung nakatali na yun, nakatuwid na yung kahoy na yun. So, ganun po tayo bilang mga magulang. Pero alam niyo po ba na ang makagagawa lang ng bagay na yun ay yung mga magulang na may takot sa Diyos. Pero yung mga magulang walang pakialam sa spiritual na buhay nila, kaya nakakaawa ang mga bata. Ang sabi ni Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero ngayon, ang kabataan, hindi naman lahat. Mapalad ang isang bata na ang magulang ay Kristiyano. Ang magulang ay hinuhubog sila. Pero marami sa mga bata na hindi nagiging pag-asa ng bayan, kundi nagiging salot ng lipunan. Diba? Lalo na yung nagkaroon ng batas na 14 years old, 12 years old, hindi mo pwedeng kasuhan. Kaya yun ang ginamit ng Diablo, yung batas na yun. Kasi dapat bago pinasayan, pinag-isipan muna nila. Kaya hindi mga Kristiyano yung mga pamilya, hindi lahat ng pamilya ay may aral sa salita ng Diyos. Dahil magkakaroon lamang ng matinong kabataan kung matino ang magulang. Matinong kabataan kung itinuturo ng magulang ang patungkol sa salita ng Diyos, ang patungkol sa pakikipagrelasyon sa Diyos, at ang patungkol sa pagkatakot sa Diyos. Magiging matino ang kanilang mga anak. Magiging maayos. So, pangalawa, ang bata ay natututo hindi lamang sa sinasabi natin, kundi sa nakikita nila sa atin. Subukan natin, tingnan po natin ang nangyayari sa sanlibutan ito. Yung mga tao, pamilya, lalo na doon sa mga tatay ng tahanan na medyo may mga bisyo. Kasi minsan kahit may mga kaya diba? Kahit may mga mayayaman kakaiba nga lang. Sa mga mahihirap, iba ang ano nila, pero punong-puno din sila ng bisyo. Pero din naman, may mga mayayaman din na may mga bisyo din. So, hindi man nila tinuturo sa anak nila yung bisyo, pero pagka inuutusan nila, anak, ibili mo nga ako ng sigarilyo ng estindahan. Tapos pag lumaki na yan, pasindihan mo na rin. Napasindihan mo na rin. So, anong ginagawa ng bata? Si ate, kuya, ako kapag ka ate, ang tindera. Pagkasindi nyo na po, sabi po ni Papa, sindihan nyo na daw. So, una, ihipan yung apoy. Ganon. Pero kalaunan, kasi laging dinuutusan, sisip-sipin na niya kung ano yung nakikita. Kaya, anong nangyari? Natututo, bata pa lang naninigalig na. Hindi mo ba sinabi sa anak mo na gawin mo yan, pero dahil sa inuutusan mo siya, nakikita sa'yo, ginagawa niya. Kasi inuutusan mo Sabi nga, action, speak louder than word. Ang ginagawa mo ay mas malakas na nagsasalita kaysa sa salita. Diba? Naunawaan po natin. Alak! Ibili mo nga ako ng Red Horse anak doon. Diba? Ano natin, talaga naman. So, bibili naman ngayon yung bata.
kabataan na maliliit pa, baka mamiminom na. Kasi nakikita sa magulang. Tapos sasabihin pagka sinagot-sagot sila, nakita na lasing, bakit ka na nalasing? Bata-bata mo pa. Yan ang tinuturo sa inyo sa eskwelahan. Hello? Kaya lang, hindi ang teacher ang nagpapabili ng alak. Hindi rin ang teacher ang nagpapabili ng sigarilyo. Kundi ang magulang. Kaya sila natututo. Kapag ka ang naririnig ng bata ay puro mura, natututo kong magmura. Kapag naririnig ng bata sa loob ng tahanan ay puro sigawan, kaya natututong sumigaw yan. Tayong magulang ang may pananagutan sa harapan ng Diyos at walang sino pa man. Ang sabi niya, ang tahanan ang unang paaralan ng bata. Kasi galing sa ating sinapupunan sila. At ang mga magulang ang unang guro. Tatandaan po natin. Kung nakikita ng bata na ang ama at ina ay nananalangin, matututo silang manalangin. Nakuha niyo po? Yes. Kung nakikita niyang marunong humingi ng tawad ang kanyang magulang, matututo siyang magpakumbaba. Tingnan niyo po yung aral, Kung nakikita niyang mahalaga ang Diyos sa tahanan, matututo siyang pahalagahan ang Diyos. Ngunit, kung nakikita niyang puro cellphone ang magulang, puro away ang tahanan, puro galit ang nakikita at sigawan, murahan ang naririnig, walang oras para sa anak, ngunit may oras para sa ibang bagay. Ano ang matututunan ng bata tungkol sa pamilya at tungkol sa Diyos? Ang mabigat na tanong para sa mga magulang. Kung susundin ang anak mo, mga ang halimbawa ng buhay mo ngayon, kung susundin ang anak mo, ang halimbawa ng buhay mo ngayon, mapapalapit ba siya kay Jesus o lalayo siya? Tayo po ang sasagot niya. Ano ang buhay mo ngayon? Kasi yan kahit mga teenager yan kung ano yung nakikita sa iyo. Pag nakikita ng anak mo na ikaw ay inuuna mo ang Panginoon, katulad ng sinabi ka na, mahalin mo ang Diyos mo ng buong puso, buong pag-iisip at buong kaluluwa. At mahalin mo rin ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Pag nakita ng mga bata, mga anak natin, na priority natin talaga pagdating sa Diyos at hindi lang sa libutan. Nai-impart sa isipan na yan, sa puso nila yan. At habang sila ay lumalaki at kakapamilya, ikaw ang magiging mabuting halimbawa para sa kanila. Naunawaan po natin. Kaya nakakalungkot, tayo mga Kristyano, lagi tayong nasa simbahan, lagi tayong nasa church. Pero ang ating mga anak ay hindi natin maakay, hindi natin madala sa church. Lahat po tayo nakakalungkot po. Pero wala pong imposible sa Panginoon. Hindi na natin kayang baguhin ang kanilang puso. Hindi na natin kayang baguhin ang kanilang pag-iisip. Dahil may sarili na silang desisyon. Pero ang merong mas makapangyarihan dyan, ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagluhod, ng ating pananalangin, at pagpapakita natin sa kanila bilang isang mabuting halimbawa na anuman ang mangyari, pagsasamba ka sa Diyos. Ano man ang mangyari, paglilingkod ko sa Diyos. Ano man ang mangyari, paglilingkuran mo siya. Susundin mo kung ano yung kalooban ng Diyos. Gaano mga kabigat ang mga pagsubok
mabigat ang mga problema, makita dapat sa ating bilang mga magulang na meron tayong katatagan na harapin ang bukas dahil alam natin na kasama natin ng Diyos. Kapag yung halimbawa na yun makita ng mga anak natin, hindi po pwedeng hindi yan susunod sa iyo. So huwag natin ipagpalit ang kaluluwa ng ating anak sa kanyang kinabukasan. Tandaan, mahalaga ang edukasyon, mahalaga ang trabaho, mahalaga ang financial security. Pero may isang bagay na higit sa lahat ng ito. Ano yon? Ang kaluluwa ng ating mga anak. Maaaring mabigyan natin siya ng magandang kinabukasan, ngunit walang relasyon sa Diyos. Yun ang nakakalungkot. Maaaring mabigyan natin siya ng magandang bahay, ngunit walang tahanan puno ng pagmamahal. Maaaring mabigyan natin siya ng pera, ngunit hindi natin nabigyan ng panahon. Maaaring maipamana natin ang maraming bagay, ngunit hindi natin naipamana ang pananampalataya. Yun po yung masakit na katotohanan sa isang magulang. Ano ang kahinatnan ng kaluluwa ng iyong anak, ng ating mga anak? May malaking bahagi ang mga magulang sa paglapit ng susunod na henerasyon kay Kristo. Eto na tayo. Kalimutan na po natin ang nakaraan. Magsikap na tayo sa ngayon. Kasi nagkulang tayo ng mga nakaraang panahon, di ba? Nagkulang tayo sa pagpapaalala. Nagkulang tayo sa paglilingkod sa Diyos. Nagkulang tayo sa pagtuturo. Pero ngayon, tinuturuan tayo ng Banal na Espiritu kung paano natin dadalhin ang ating sambahayan. Bagaman ito ay may katigasan na, subalit kung sinasabi ni Fernando Po Jr. na walang matigas na tinapay sa mainit na kape, walang matigas na puso sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Yan po ang magiging katagan natin. Si Fernando po ay sumikat ang walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Subalit ang mga Kristyano ay dapat ilagay sa ating mga puso at isipan sa araw-araw nating pananalangin. Walang matigas na puso sa pananampalataya at kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil ang Diyos lamang ang siyang makakapagbago ng kanilang mga puso at isipan. May pananagutan po tayo sa harapan ng Diyos kung paano natin pinalalaki ang ating mga anak. Ang pag-aaruga sa bata ay isang banal na pananagutan. Hindi ko ito basta-basta. Totoo lang. Kasi ang pinalalaki mo, kaluluwa. Diba? Kaluluwa yung pinalalaki mo. Kaluluwa yung inaaruga mo. Kaluluwa yung iniingatan mo. Kaya, yung bawat bata na lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina at pinaalagaan ng Diyos sa kanyang mga magulang, pananagutan ng magulang ang kaluluwa ng kanilang mga anak. Akala natin, Kristyano na tayo Diba? Ano na tayo? No, hindi po. Pananagutan po ng magulang yan. Kaya, marami ang napupunta sa impyerno na pamilya. Bakit? Hindi natututo. Alam niyo po, nung ako po ay namulat sa mundo, dalawa pong reliyon ang namulatan ko. Ang lola ko, sa side ng nanay ko ay Protestant. Ang tatay ko naman ay Roman Catholic. Catholic kasi lahi ng Kastila yun. Subalit, namulat ang aking mga mata at ang aking kaisipan
na hindi ho ako pumapasok sa simbahan ng Katoliko. At ako po ay pumapasok sa sambahan ng Protestante. Kasi since pa lang naman, nung mamulat ako, nung makita ko na yung Biblia, parang may pagnanasa na ang puso ko na basahin. Dahan nga lang, hindi ko siya maintindihan at total. Kaya tama rin po na yung ninuno mo, kung ano yung pananampalataya mo, hindi masasayang yun. Dadalo yung kapangyarihan na yun sa inyong mga anak, sa inyong mga apo. Kaya mapalad ang mga kabataan na yun, na merong ganun. Kasi sino sa amin ang nagmulat? Ako hindi naman kami minulat ng lola ko. Alam mo, nakikita ko lang po yun. Bago matulog ang lola ko kasi. Yung second nanay ko, ang tatay at nanay niya, ako po ang nun paborito nun, laging pumupunta sa bahay para kuhain ako. Pupunta sa bundok, dadalhin po ako. So, ang lulo ko, pag hapon na, magkakabit na po siya ng kulampo. Kulampo po kakabit na po siya ng kulampo. Pagkagat na ang dilim. Tanayin na po kami kasi lula ko naman ang nagluluto. So, pag nakakain na po kami, maya-maya, higa na. Pero alam niyo po ba, akala niyo natutulog na ang lola ko at hindi po. Nakaupo po siya. Nananalangin po siya. Naiglip na ako, nagising na ako, nananalangin pa rin siya. Kaya siguro, yung mga time na yun, yung kaluwalhatian ng Diyos, dadamay pati ako. Totoo po yun. At nung siguro ako ay grade 6 na ako grade 6, nung ako ay nakapanagin. Doon sa lugar namin sa barangay namin, nanaginip ako isang madaling araw. Na mayroong isang lawak na puro puting-puti yan. Tapos yung puting-puti na yun, na mga ulap na nakita ko, naglalakad po ako. Pero isang malaking kamay na nakahawak sa kanan ko. Isang kamay na nakalagay. Nakahawak siya. At sabi niya, halika rito, iiikot kita. Sabi niya. Pero hindi ko makita yung kanyang mukha. Ang nakikita ko lang sa kanya, kamay niya na nakahawak din sa kamay ko. Kamay niya, halika, sabi niya, iiikot kita. Nakahawak siyang gano'n. Yung kanang kamay niya nakahawak sa kamay ko. Halika at iiikot kita. So, bumala lahat ng mga paningin ko gano'n. Tapos biglang paglingon ko na ganyan, nakita ko yung napakataas na hagdanan. Mula sa kalangitan, sa kinaroroonan ko, pababa, diretso po doon sa lupa na kung saan ay tinitirahan namin. At doon po ako nagising. Kasi parang naramdaman ko, di ba pag nasa taas ka, yung parang kinikiliti yung talampakan mo. Doon po ako nagising. Alam mo, in-ignore ko po yung panaginip ko ngayon. Yung pala, naghahanda na ang Diyos. Meron na palang panawagan siya sa buhay ko. Kaya alam niyo po, yung pananampalataya niyo, huwag po kayong magsawa, yung panalangin niyo, huwag po kayong manghinayang sapagkat meron yan mabuting kahinanatnan. Hindi nyo man makita ngayon, pero sa tamang panahon. Nagkaganito na ako, patay na po lula at lolo ko, hindi na nila alam. Diba? So may impart po sa atin. Kasi yung glory ng Lord ay kumikilos siya. Yung kapangyarihan ng Diyos, kaya napakahalaga sa isang magulang na dapat ikaw ay may pananampalataya at may tunay na relasyon at pagkakilala kay Kristo. Hindi aksidente na pinagkatiwala ng Diyos sa atin ang bata. Ang bawat bata ay isang buhay na pinagkatiwala ng Diyos. Kaya hindi lamang natin sila palalakihin upang maging successful. Hindi lamang magkaroon ng magandang trabaho
kundi upang magkaroon ng mabuting puso. Hindi lamang upang maging matalino, kundi upang makilala ang Diyos na pinagmumulan ng tunay na karunungan. Yan yung pinaka-importante. Huwag tayong tumigil sa pagpapakilala. Huwag tayong tumigil sa pananalangin. At ang panghuli sa ating pagtatapos, mga magulang, maaaring dumating ang panahon na ayaw nang sumama ng anak sa atin. Darating din ang panahon na hindi na natin siya mababantayan palagi. Darating din ang panahon na magkakaroon na siya ng sariling desisyon. Kaya habang maliit pa ang kamay na humahawak sa atin, hawakan na natin ang kanyang kamay at dalhin siya kay Kristo. Turuan natin siyang manalangin habang bata pa ang kanyang puso. Turuan natin siyang magmahal sa Diyos habang nakikinig pa siya. Sabihin natin sa kanya kung gaano siya kamahal ng Panginoon. Huli hamon sa bawat magulang, bawat lolo at lola, huwag nating hintayin lumayo ang ating mga anak bago natin turuan lumapit kay Kristo. Ang Children's Month ay hindi lamang selebrasyon para sa mga bata. Ito ay paalala sa mga matanda na may pananagutan tayo sa susunod na henerasyon. Ang tanong ay hindi lamang ano ang iiwan natin sa ating mga anak. At mas mahalagang tanong, anong uri ng pananampalataya ang ipinamamana natin sa kanila. Ito yun eh. Anong uri ng pananampalataya ang sabi sa verse 16? At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala. Si Jacob, bago po namatay, start po tayo kay Abraham. Si Abraham, bago siya nawala, inayos muna niya yung kinabukasan ni Isaac. Si Isaac, bago nawala, binasbasan niya na muna si Jacob. At si Jacob, bago nawala, binasbasan muna niya ang kanyang mga anak at apo. Nakuha niyo? Kasi si Jose ay anak ni Jacob. So, si Manasseh at saka si Ephraim ay anak ni Joseph. So, nung malaman ni Jacob na si Jose ay may anak sa bansa ng Egypto, yun ay dalawa, si Ephraim at saka si Manasseh, binasbasan niya muna. Tingnan natin, ano ang kaugnayan nito sa atin? Ibig lang sabihin, tayong mga magulang, huwag natin kalimutan na ipatong ang inyong kamay sa inyong mga anak. Kung malalaki na sila sa ating mga apo. Kung malayo sila sa atin, ibig sabihin, yung panalangin natin para sa kanila. Dahil hindi man natin makita yun ngayon. Pero sa darating na panahon, makikita natin yung galaw na kapangyarihan ng Diyos. Kasi imagine nyo po, balik pa akong bata nang mulat ako. Isang bagay lang ang pinangulatan ko. Yung pananampalataya niyo. Isipin niyo po. Imagine niyo po. So, how many years? Buhay pa ang lola ko na nagpakita sa akin ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos.
yung lula ko, for ilang taon na po ang lumipas, at dumating na po ako sa edad na 17, doon ko pa lamang natagpuan at nakilala ako na tagapagligtas. Yun ay ang ating Panginoong Jesus. At doon ko pa lamang siya tinanggap. So, gaano kahaba? Gaano kahaba yung period of time na ikinugol ng lola ko sa pananalangin? At alam niyo po ba, ang naging bunga pa, hindi lamang sapo, sapagkat ang anak niyang bunsong lalaki ay pastor na po ngayon. Imagine niyo, naiisip pa ng lola ko yung mga panahon na yun. Eh, noong araw po, ang pananampalataya sa isang protestante ay sulim po yan. Babasa ng Biblia, aawit sa loob ng simbahan, pero tahimik po yan. May mga bata pong nakaupo, hanggang nakaupo lang, bawal pong tumayo, bawal maglakad ang bata, bawal sumigaw ang bata. Nakaupo lang po kami lahat yan. Pero gaano kahaba? Alam niyo ba na yung bunga ng pananampalataya ng lula ko ay nagbunga? Pastor na po ang anak ng bunso. Nag-iisang lalaki. Pagulat po ako. Ngayon may sariling church po siyang hinahawakan at naligo na po. So imagine mo, kaya huwag po tayong manghinalang. Hindi lang ang anak niya ang hindi lang ang anak niya ang naging bunga sa pananampalataya niya, kundi maging ang apo niya. Kasi ako lagi ang katabi ng lola ko. Kaya pansin niyo yung blessing ng Lord. Kaya maging si Jacob man ay pinaspasan niya si Ephraim at Manasseh, pero ito ay apo po niya bago siya nawala. Bago nawala ang lola ko, punong-punong ng panalangin para sa kanyang mga anak at para sa kanyang mga apo. At yung nawala na siya, nagbunga po yun. Kaya nga ang isang ugat, ang isang binhi, kapag ito ay tinanim mo sa lupa, hindi agad-agad ito sumisibol. Matagal po ito. At ito po ay sumibol ngayon. Kita nito. Kaya nagulat ako nung nalaman ko. Yung kaisa-isa kong tsuhin na anak ng lola ko na protestante ngayon ay pastor na. Nagulat po ako. So, hindi ko po pinanghihinayangan ang paghihirap at sakripisyo ko sa mga nakaraang panahon. Bakit po? Nagbubunga din po yun ngayon. At yung kayamanan ngayon, na hindi kayang nakawin ng kahit na sino sa sanlibutan ito. Kayamanan ng pananampalataya, yun ang tangi kong may pamamana sa aking mga anak at sa aking mga apo. Kaya yung mga apo ko po, pag nakakarinig yan, nasusumbong po sa akin. Grandma, kasi ganito yung sinabi niya. So nagsasabi ako, bad yun anak ha, huwag mong gagayahin na. So ibig sabihin, may tanim. Kaya mga magulang, mga lulo at lola, huwag tayong manghihinawa, mga nanay at tatay, na patuloy na ipanalangin at ipakita sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga apo, ang ating pananampalataya, ang ating pagtitiwala sa Diyos, at higit sa lahat, ang ating mga panalangin. Tayo po lahat ay tumayo at umawit po tayo sa Diyos. Di ka nagkulang. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Gawin po natin dalangin ang awit na ito. Dakila ka, Panginoong Jesus. Maraming salamat sa pagtuturo mo sa aming mga buhay. Salamat sapagkat mayroon kaming Panginoon
kanyang buhay sa krus upang kami ay magkaroon ng kaligtasan. Dakila ka, Panginoon. Hindi ka nagkukulang sa amin. Kami po ang nagkukulang sa aming pananampalataya, sa aming paglilingkod sa iyo. Nagkukulang po kami. Kaya humihingi po kami ng tulong sa iyo at gabay. Tulungan mo po kami na patuloy kami sumunod sa iyong kalooban. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord God. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Yes, Lord God. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa amin dahilan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang pag-asa ko, dahil ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit masuliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man.
sa iyong pag-ibig. Nang dahil sa pag-ibig mo sa amin, nag-alay ka ng iyong buhay sa krus upang patuloy na maibigay mo po sa amin ang buhay na walang hanggan. Salamat sapagkat hindi ka nagkulang sa amin. Sa bawat panalangin namin ay patuloy niyo pong tinutugon. Kaya hayaan mo po lamang, Ama, na patuloy niyo po kami tulungan. Ingatan mo po ang bawat isa at ang mga salita mo na aming napakinggan sa hapon ito. Ang aral po nito ay itimo mo sa puso at isipan ng bawat isa sa amin at sa lahat na makakapakinig, O God, ng mensahe mo nito. Patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa. Itimo mo sa puso namin, sigyuhan mo po ito upang ang aral nito ay patuloy po namin dalhin hanggang sa muli mong pagparito. Tulungan mo po ang aming mga pamilya. Tulungan mo po ang aming mga anak na sila po ay may kanya-kanya ng sariling buhay, may kanya-kanya na po silang sariling pamilya. May mga apo po kami na maliliit pa. Tulungan mo po kami kung paano namin tuturuan sila. Tulungan mo kami kung papaano po namin maipamamana sa kanila ang tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Turuan mo po ang bawat isa sa amin kung papaano namin maaakay ang aming sambahayan na ito ay mumula muna sa buhay ng bawat isa sa amin na magiging isang mabuting halimbawa ang bawat magulang sa bawat isang sambahayan upang ang kanilang mga anak ay maakay po nila sa iyong paanan at maturuan ng tunay na pagkakilala sa iyo, maturuan ang tunay na pananampalataya at tunay na pagtitiwala. Diyos na dakila at tapat, kahabagan mo po ang mga kabataan na nasa lansangan. Kahabagan mo ang mga kaluluwa ng mga kabataan ito. Kahabagan mo ang kaluluwa ng kanilang mga magulang. Hayaan mo po na gamitin mo po ang iyong salita upang itimo sa puso ng bawat isang magulang na matutunan nila kung paano magsisimula sa kanila ang tunay na pananampalataya at pananalig sa iyo at ito rin ay maituro sa kanilang mga anak. Sa bawat magulang na nagsisikap na mamuhay ng maayon sa iyong kalooban, subalit may katigas ng puso ng mga anak. Wala po kami magagawa nito, O God. Ang tanging magagawa lamang namin ay ang lumuhod sa iyo, manalangin, asahan ka namin, patuloy magtiwala sa iyo na isang araw ay patuloy mong hihipuin, kakatagpuin ang puso at buhay ng aming pamilya, ng aming mga anak, upang kung paano kami nagtitiwala at sumasampalataya sa iyo, kung paano kami naglilingkod sa iyo, Diyos na dakila, ganun din po, hayaan mo na maglingkod din sa iyo ang aming mga anak, ang aming mga apo, at patuloy ng aming sambahayan ay maglilingkod lamang sa iyo. Katulad ni Josue na nagdeklara na siya at ang kanyang sambahayan ay sa iyo lamang maglilingkod. Gawin mo po ito sa buhay ng bawat isa sa amin na nalilito sa gabi ito. Ikaw ang Diyos na makita sa buhay namin lahat. At pagpalain mo po kami ang lahat ng mga panalangin ng bawat isa sa amin at isa ng aming mga puso. Minsan may katigasan ng mga anak, minsan nakakapagsalita ng masakit sa kanilang magulang. Subalit ang makakapagsuhito lamang nito, ang makakasawata lamang nito ay ang kapangyarihan mo sa pamamagitan ng aming mga panalangin sa iyo. Alam po namin na hindi kami mabibigo sa aming pag-asa, sapagkat ikaw ang nangako na ang sino mang nagtitiwala sa iyo, kailanman ay hindi mapapahiya. At ang sabi mo sa iyong mga salita, ito ay binabantayan mo hanggang sa ito ay magkaroon ng katuparan. Gawin mo po ito, O Diyos namin Ama, at hayaan mo lamang po na makita sa buhay ng bawat isa sa amin ang iyong himala at pagsama mo sa bawat pamilya, sa bawat sambahayan. Kung paano mo kami tinawag, tawagin mo rin ang aming sambahayan, ang aming mga anak, ang aming mga apo. Hayaan mo po na sama-sama kami maglingkod sa iyo hanggang
lamang sa ikaw ay muling pumarito at magkasama-sama kami sa iyong kaharian. Sa iyo po, Diyos, ang kapulhan. Kadakilan at kalulatin ng pangailanman. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus at sa patuloy na patnubay gamaan ng Santong Espiritu. Ang ating sabi ng Amen. Amen. Mapagpalit na po sa atin. Super blessed po tayo